Update kay Commissioner June mula sa BIR. Commissioner, ano ba ang panibagong raid ang ginawa ninyo sa isang residential compound doon sa Marilao, Bulacan? Yes, ito nga sa patuloy na operasyon natin laban sa mga illicit trades at ito yung illegal na vape products na naglipana sa ating sa mga tindahan, sa publiko. Ngayon, nakikita rin natin sa base sa mga reports, yung mga even residential areas ay ginagawa ng imbakan para lang makapagtago ng mga illicit vape products na ito at patuloy ang pagninegosyo na hindi na lamang ito binibenta sa mga normal na brick and mortar stores. So, kaya ngayon, dyan kami nakatutok, tinitingnan namin lahat ng mga imbakan ng mga vape products na to. At isa nga dito, yung na-read natin itong last May 8, sa isang residential compound. At nakita natin na ang dami-dami nating nakumpiskang mga vape products sa nitong residential house na ito. Kaya dyan tayo tututok ngayon. So, na-identify na po yung may-ari nitong warehouse at saka magkano po yung tax liability niya? Yung may-ari, yan ang patuloy na inaalam natin kung sino ang may-ari nito. At yung total tax liabilities, including penalties at surcharge, ay mahigit kumulang mga nasa 540 million pesos ang na-compute natin na halaga ng mga itong vape products na ito. So, ano-ano yung mga nakumpiskan nyo doon sa vape warehouse? So, yung mga pods, marami siyang mga nasa mga 81,000 na mga vape pods yung ating nakumpiska. Kaya malaki-laki ito kung nakita mo dun sa grahe, tinatago, talagang bahay siya at hindi nyo mapagkakamalan na dun ginagawa ang imbakan at dun din nagkakaroon ng deliveries ng mga vape products na ito. So from there, naiimbestigahan nyo po ba kung paano yung distribution nito? Kapag yan ang inaalam natin, kung saan, kasi karamihan din ngayon, ang daming bentahan online ng mga vape products na ito. Kaya isa yan sa nakatutok tayo ngayon sa mga online na vape sellers. Dahil gusto natin na lahat ng avenues, whether brick and mortar or online, gusto natin masiguro na lahat ng binibenta na vape products ay yung mga legal lang at yung mga rehistrado. So ano naman yung paalala ninyo at babala sa mga negosyante na lumalabag sa batas? Ang paalala po natin, again, ay siguraduhin na lahat ng mga vape products ay registered sa BIR at sa DTI at bayad ang mga taxes nito para wala kayong problema sa pagninegosyo. Again, madali naman malaman yan, makikita rin naman, nakapaskil sa aming website kung alin-alin yung mga nagbayad ng excise tax. At makikita rin naman natin yan kung may stamp ang produktong binibenta at kung wala yan, automatic, hindi bayad ang excise tax niyan. At kung meron kayong alam na mga ginagawang imbakan ng mga vape products at yung mga nagnenegosyo na alam natin na hindi bayad ang excise tax at hindi rehistrado, ay sana po ay tulungan nyo po kami, i-report po natin. Pwede nyo pong i-email diretso po, commissioner@bir.gov.ph. So, yan. Maraming salamat, Com June, sa mga update na binahagi mo mula dyan sa BIR.